sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi natin maitatanggi na maraming tao ang nakakaranas ng pang-aabuso. Pisikal, verbal o sexual man yan. Nakakalungkot isipin na marami ang hindi kayang lumaban dahil sa takot, Papa Dudut. Marami ang hindi nagsasalita sapagkat nahihiya sila sa sasabihin at mga panghuhusga na maririnig nila sa mga tao na hindi naiintindihan ang kanilang pinagdadaanan. Ngunit paano kung ang pang-aabuso na iyong nararanasan ay hindi nagmula sa isang tao kundi sa isang nilalang na nagtatago sa dilim? Dear Papa Dudut, hindi ako naniniwala sa mga multo at kung ano-anong elemento dati. Ngunit nang ako na mismo ang naka-experience ng mga ganong bagay ay agad na nagbago ang paniniwala ko na yon. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Elena. 37 years old na sa ngayon at isa akong dentista. Meron na akong asawa at 2 anak. Galing ako sa pamilya ng mga doktor. Ang nanay ko ay isa ring dentista. Ang 2 kong kapatid na mas matanda sa akin ay mga parehas na surgeon. Hindi sa pagiging mayabang pero masasabi ko na nakakaangat sa buhay ang family na pinagmulan ko. Bata pa lamang ako ay tinuruan na kami ng parents namin na tumulong sa mga nangangailangan dahil kami ang may kakayahan na gawin yon. Nagsimula yon sa maliit na paraan noong mga bata pa lamang kami. Kagaya ng pagbibigay ng relief goods sa mga nasa lanta ng bagyo. O kaya ay pagsama sa mama ko kapag meron silang medical mission. Sobra akong humanga sa mama ko, Papa Dudut. Sa kanya ko natutunan na tumulong ng walang hinihinging kapalit. Masarap sa pakiramdam kapag nakatulong ka sa kapwa mo. Lalo na sa mga nawawala ng pag-asa sa buhay. Kapag tinulungan mo sila ay parang hindi lamang yung material na bagay ang ibinigay mo sa kanila, kundi kaunting pag-asa na hindi habang buhay ay nasa ibaba sila. Binibigyan mo sila ng hope na may mga tao pa rin na handang tumulong sa kanila. Dahil din sa nanay ko kaya pinangarap ko maging isang dentista. Si mama ang gumagabay sa akin sa pangarap ko na yon at naabot ko naman yon, Papa Dudut. May isang birthday ako na ang regalo sa akin ng parents ko ay sarili kong klinik. Hindi ako makapaniwala sa birthday gift nilang yon sa akin, Papa Dudut. Kasi pinag-iipunan ko pa lamang yon at hindi ko binabanggit sa kahit na sino sa family ko. Talagang napaiyak ako ng sobra sa sobrang saya ng time na yon. May mga kaibigan din akong dentist na kagaya ko at nagkaroon din ako ng boyfriend na isa ring dentista. Si Paco. Kagaya ng mama ko ay sumasama rin ako sa mga dental mission sa mga lugar na hindi masyadong naaabot ng mga dental clinic. Masarap sa pakiramdam na naibibigay ko ang service ko sa mga taong may problema sa ngipin. Lalo na yung mga nanay na dumadaing ng pananakit ng ngipin nila. Tapos kapag nagawan ko ng solusyon ay sobra ang pasasalamat nila. At parang ilang milyong piso na ang naibayad nila sa akin. Kaya naintindihan ko si mama kung bakit noong medyo bata pa siya ay mahilig siyang sumama sa mga dental mission. Alam kasi nila na ready ako na ibigay ang service ko ng libre basta pasok sa aking schedule. Hindi rin kasi ako palaging available dahil meron akong clinic. May iba kasi na nagpapaschedule na sa clinic ko at hindi ko na yun pwedeng i-cancel pa. Kung minsan kapag alam ko na meron akong gagawing dental mission ay hindi na muna ako tumatanggap ng nagpapa-appointment. Bukod sa pagtulong sa mga tao,
Isa sa mga gusto ko kapag merong dental mission ay yung pumupunta kami sa mga liblib na lugar. Yung tipong bago kami makarating sa isang barangay ay kailangan muna naming tumawid sa ilog at bundok. O kaya yung dadaanan muna namin ay gubat. Nag-i-enjoy ako ng ganon, Papa Dudut. Sa trabaho ko kasi wala na akong time para magbakasyon at ang mga ganong activity ay nagsisilbing bakasyon ko na. Halos wala na akong social life. Kahit ang sarili kong pamilya ay hindi ko na nakakabanding dahil sa trabaho ko at sa mga ganap ko sa buhay ko. Pero wala akong pinagsisihan sa mga ginawa ko kasi nag-i-enjoy naman ako. Naniniwala ako, Papa Dudut, na darating ang time na makakabawi rin ako sa pamilya at mga kaibigan ko. Tungkol naman sa relationship ko kay Paco ay wala akong naging problema sa kanya. Maganda nga siguro na parehas kami ng profession. Kasi naiintindihan namin ang time ng isa't isa. Walang masyadong conflict pagdating sa aming relasyon, Papa Dudut. Sabi ko nga hindi ako naniniwala sa mga multo o mga elemento. Before kasi wala akong personal na experience sa mga ganong nilalang. May mga kwento akong naririnig pero hindi ako naniniwala. Iniisip ko na baka imagination lamang nila yon. O kaya ay gumagawa lang sila ng kwento para manakot o kung anumang reason nila. Pero ang hindi ko paniniwala sa mga paranormal thing ay nagbago noong sumama ako sa 1-week dental mission sa 2 barangay na magkalapit. Isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isang LGU na palagi akong ini-invite kapag meron silang dental mission. Inaya nila ako na sumama at kunin ang service ko for free na hindi ko naman tinanggihan. That time ay matagal na akong hindi nakakapag-dental mission kaya nag-go kaagad ako. Doktora, i-remind lang kita ha na hindi madali ang pagpunta sa lugar na yon. Sobrang liblib kasi yon at talagang malayo sa sibilisasyon. Paalala sa akin ang kausap ko sa cellphone. Ano ka ba, para namang first time ko na sumama sa dental mission? Ready ako sa ganyan. Game na game ako, ang wika ko. Basta iba ito, doktora. Sa mga napuntahan natin kaya sinasabi ko na po kaagad sa inyo para hindi ka magulat sa mga dadaanan natin. Mahina rin po ang signal doon, kung minsan nawawalan pa, ang sabi sa akin. Imbes na matakot o kabahan at umatras ay mas lalo pa akong na-excite para sa dental mission na yon, Papa Dudut. Ganun kasi ang mga lugar na gusto kong mapuntahan. Yung parang kahit sandali ay madidisconnect ka sa realidad. Tapos nakakatulong ka pa sa iba. Sinabihan din nila ako na kung meron pa akong kilalang dentista na gustong sumama ay isama ko. Kailangan daw kasi nila ng maraming dentista dahil 2 barangay ang bibigyan namin ng dental service. Si Paco ang unang tao na pumasok sa isipan ko na isama sa dental mission na yon, Papa Dudut. Kung sakali yun ang first time na magkakasama kami ng ganon. Pero nang tinawagan ko si Paco ay nalaman ko na hindi siya po pwede. Sa date na sinasabi ko, lalo na at 1 week pala yung dental mission na yon. Nauunawaan ko naman siya kaya ang sumunod na naisip ko ay ang 2 kong kaibigan na sina Andrea at Maddie. College friends ko sila at hanggang ngayon ay magkakaibigan pa rin kaming 3. Nag-go kaagad si Maddie habang si Andrea ay pag-iisipan pa niya. Bigyan ko raw siya ng at least 2 days para mag-isip. Tinitingnan pa kasi ni Andrea kung kakayanin ba niya na mawala ng 1 linggo. Pero sinabi nilang 2 na excited silang sumama sa ganon kasi first time nila yung gagawin. Sinabi ko pa nga na kapag nasimulan na nila ang mag-dental mission ay magiging sunod-sunod na yon at hahanap-hanapin na nila. After ng 2 araw ay tinawagan ko ulit si Andrea. Ano, sasama ka na ba sa amin ni Maddie? Tanong ko. Yes, inaayos ko lang ang schedule ko. Butit wala akong masyadong pasyente next week.
Kaya yun, partner ko muna ang bahala sa kliniko. Ang tura naman ni Andrea. Wala nang bawian yan ha. FO na tayo kapag binawi mo pa. Biro ko. FO agad? Don't worry, hindi ako aatras. Na-excite na nga ako kasi sabi mo adventure ang pagpunta doon. You know me, gusto ko yung mga adventure na yan. Ang wika pa ni Andrea. Saan ko yan ha? Saka sinasabi ko sa inyo, iba sa feeling kapag pinasalamatan ka ng mga taong matutulungan natin. Priceless, sambit ko. Mas lalo akong na-excite para sa dental mission na yon kasi makakasama ko ang dalawa kong kaibigan. Madalas kasi may mga edad ng dentista ang nakakasama ko sa mga nakaraan na dental mission. At least sa pagkakataon na yon ay may mga kasama ako na ka-close ko at kaidaran ko pa. Alam ko rin na magiging parang bakasyon na rin namin yon, Papa Dudut. Mabilis na lumipas sa mga araw at dumating na ang araw ng dental mission. Madaling araw pa lamang ay gising na ako at chinecheck ko na ang mga dadalhin ko kasi baka meron akong makalimutan. Bandang 2:00 ng madaling araw ay inihatid na ako ni Papa sa pick-up point. May sasakyan kasi kaming van. Tinawagan ko na rin sina Andrea at Maddie at nasa pick-up point na sila. Talagang mas nauna pa sila sa akin doon. Pagdating ko sa pick-up point ay ako na lamang pala ang hinihintay. Magkakatabi kaming tatlo ng friends ko sa pinaka-last na upuan sa van. Nagkwentuhan lamang kami ng kaunti at umidlip na rin kasi for sure ay magiging nakakapagod ang pagpunta namin sa lugar kung saan kami magde-dental mission. Bandang 5:00 ay nagising ako at medyo maliwanag na. Bumabiyahe pa rin kami at sinabi sa amin ng leader ng LGU na kasama namin sa van na malapit na kami. Itatago ko na lamang siya sa pangalan na Grace. Hindi na ako bumalik sa pagtulog. Tumingin na lamang ako sa dinadaanan namin at napansin ko na halos kaunti na ang bahay sa lugar na yon. Mukhang liblib nga talaga ang pupuntahan namin. Nagising na rin ang mga kasama ko nang malapit na kaming buwaba ng van. Huminto kami sa isang maliit na kainan at nag-breakfast muna kami roon. Naghihintay na rin sa amin ang ilang lalaki na lokal sa lugar na yon para tulungan kami sa mga dadalhin namin. Meron silang isang kabayo na may hihilahan na parang kariton na siyang lalagyan ng ibang gamit namin na mabibigat. May mga dala din pala kaming iba't ibang klase ng gamot na ipamimigay namin. Bukod sa dental service, ay namimigay din talaga kami ng mga gamot. Binilisan lang namin ang pag-aalmusal at nagsimula na kaming maglakad. Hindi na raw kayang dumaan ng van o kahit na anong sasakyan sa dadaanan namin kaya wala na kaming choice kundi ang maglakad na lamang, Papa Dudut. Walang problema sa akin ang ganon kasi ilang beses ko na yung ginawa. Ang inaalala ko ay sina Andrea at Maddie. First time nilang sumama sa isang dental mission. Tapos mapapasaba kaagad sila sa nakakapagod na lakaran. Mabuti at game na game sa mga ganong bagay ang friends ko, Papa Dudut. Hindi ko sila nakitang magreklamo o mag-inarte. Kahit halos puro putika na ang dinadaanan namin. Umulan kasi pala sa lugar na yon kaya ganon ang daan. May dinaanan din kaming malaking ilog na medyo malakas ang agos ng tubig pero safe naman na natawid namin. Medyo pabundok ang lugar na pupuntahan namin kaya medyo mahirap na ang daan dahil pataas na yon. Totoo nga ang sinasabi sa akin na hindi madali ang magpunta sa lugar na aming pupuntahan. Nang halos 1 hour na kaming naglalakad, ay sandali kaming nagpahinga. Buti at meron kaming baon na drinking water kasi nakakauhaw at nakakapagod talaga ang ginagawa namin. Hindi siya biro, Papa Dudut. Sa dami na ng napuntahan kong lugar, naliblib ay yun ang pinaka nahirapan akong puntahan. Pero syempre, kahit mahirap ay kailangan naming magpatuloy. Maraming tao ang matutulungan namin sa lugar na yon at ganoon na lamang ang iniisip ko. Matapos nga ang ilang minutong pagpapahinga, ay nagtuloy-tuloy na ulit kami sa paglalakad. Ang pinaka-challenging sa pagpunta namin doon
ay yung tumawid kami sa isang hanging bridge na gawa sa lubid at kawayan. Pakiramdam ko ay magigiba na yung tulay na yon kasi parang marupok na siya. Yung mga ibang gamit namin na dala ng kabayo ay sa iba dumaan dahil hindi yun makakatawid sa tulay na yon. Yun nga lang, mas malayo yung daan na dinadaanan nila at yung tulay ay ang shortcut. Finally, after ng halos 2 oras na paglalakad ay narating na namin ang unang barangay kung saan kami magsasagawa ng dental mission. Halos lahat ng bahay doon ay mga kubo at mapapansin mo na sa lahat sa karangyaan ng mga tao na naroroon. Ganun pa man, winelcome pa rin nila kami ng masasarap na pagkain at nagdesisyon kami na sa kapitan ng barangay ibigay ang mga gamot at sa kanya na lamang hingi ng mga tao kapag kailangan. Kumain muna kami at habang kumakain ay sinabi sa amin na pwede kaming tumuloy sa bahay ng kapitan. Kami na raw muna ang gumamit ng bahay nila kasi medyo malaki yon at kakasya raw kami. Kaya naman daw muwaba pa kami tapos babalik na naman doon. Matapos kumain ay pumunta na kami sa bahay ng kapitan. Kumpara nga sa mga bahay sa lugar na yon ay mas malaki yon. Gawa yun sa kawayan at ang bubong ay pawid. May 2 kwarto, isa para sa mga lalaki at isa para sa mga babae. Nagpahinga muna kami. Kasama ko sa kwarto sina Andrea at Maddie. Kasama rin namin yung isa pang babaeng dentista at 2 member ng LGU. Dahil na rin sa sobrang pagod naming lahat ay pabilis kaming nakatulog. Saka kahit walang aircon ay ang sarap matulog kasi malamig ang klima doon dahil medyo mabundok na. Gabi na nang magising ako. Inaya nila akong kumain, may kuryente naman sa lugar na yon pero sa gabi lang ginagamit kasi solar ang gamit nila. Kaya nag-charge na kami ng mga cellphone namin at kumain na kasi may oras lang ang pagbubukas ng kuryente. Dahil sa mahabang naging tulog ko sa maghapon ay hindi agad ako nakatulog ng gabing yon, Papa Dudut. Merong mga upuan at lamesa sa harapan ng bahay at doon muna ako tumambay. Sinubukan kong tawagan si Mama pero nahihirapan akong kontakin siya kasi nawawala ng signal. Kaya ang ginawa ko ay nagmuni-muni na lamang ako. Nang medyo nakaramdam na ako ng antok ay saka ako pumasok sa bahay. Pagpunta ko sa kwarto ay nakahiga na ang lahat ng kasama ko. Sa sahig lamang pala ako natutulog. May latag naman yung mga karton at manipis na kutsyon. Sina Maddie at Andrea ay magkatabi sa papag. Yung 3 pa naming kasama ay magkakatabi rin sa may sahig. Nasa pinakasulok ako at malapit yon sa pinto. Hindi ko alam na nakatulog na ako. At sa unang gabi ko sa lugar na yon ay meron agad na kababalaghan na nangyari, Papa Dudut. Nanaginip kasi ako na meron daw isang lalaki na parang anino na humahaplo sa legs ko habang natutulog ako. Nakikita ko ang sarili ko at yung lalaki. Nakatayo lamang ako at hindi makagalaw. Kahit ang sumigaw ay hindi ko magawa. Wala akong magawa kundi ang panoorin habang takot na takot ako sa ginagawa ng lalaki sa katawan ko. Hindi lang ang legs ko ang hinawakan ng lalaki kundi maging ang aking dibdib at ang aking kasilanan. Hindi ko alam kung bakit parang totoo ang pangyayaring yon. Bigla na lamang kumislot ang katawan ko at doon ako nagising. Pakiramdam ko ay pagod na pagod ako nang magising ako, Papa Dudut. Ang bilis din ng tibok ng puso ko. Yung haplos ng lalaki sa panaginip ko ay na-feel ko pa rin kahit nagising na ako. Nagtataasan ang balahibo ko sa braso at sa legs ko na parabang hanggang sa sandaling yon ay hinahawakan at hinahaplos pa rin ako ng lalaking yon. Dahil sa hindi ako naniniwala sa mga paranormal things, ay hindi ko binigyan ng ibang kahulugan ng panaginip na yon. Inisip ko na random dream lamang yon at hindi na mauulit pa. Nang mag-umaga na ay kumilos na kami. Tumulong kami sa pag-aayos ng lugar kung saan gaganapin ang dental mission. May namimigay na rin ng number para hindi na kailangang tumayo ng mga tao ng matagal sa pagpila. Tatawagin na lamang namin ang number nila at saka sila lalapit sa amin for check-up ng ngipin nila at kung ano ang dapat gawin sa problema nila sa ngipin. Hindi ko ina-expect na ganon karami ang tao sa first day ng aming dental mission, Papa Dudut. May nakapagsabi sa akin na may ibang tao raw na hindi taga doon na nagpunta.
Wala naman problema yon kasi ibig sabihin ay mas marami ang aming matutulungan. Sinimulan na namin ang pagtawag ng number. Mabutit medyo marami kaming dentista kaya kahit paano ay mabilis na umusad ang number. Nagpahinga lamang kami ng mag-lunch break na. Medyo gutom na rin ako kasi walang tigil ang aming ginagawa. Pero kahit gutom na gutom at pagod na ay dapat nakangiti pa rin kami sa mga tao para hindi sila matakot o mag-alangan sa amin. Namigay din pala kami ng tinapay at juice sa mga taong naroon kasi merong mga ayaw umuwi muna sa bahay nila habang hinihintay na mag-resume kami. Habang kumakain kami ay tinanong ako ni Andrea, "Ang aga mo palang nagising kanina? Hindi ka ba makatulog o namamahay ka?" Tanong ni Andrea sa akin. "Hindi, nagising ako kasi bigla kasing may napanaginipan ako. May lalaki raw na humahawak sa legs ko at sa buong katawan ko." Tugon ko. "Baka naman si Paco lang yun. Miss ka na nga siguro niya." "Bakit kasi hindi siya sumama dito sa atin?" Ang natatawang sabi pa ni Maddie. "Loka ka, hindi si Paco, masyadong matangkad yung lalaki sa panaginip ko. Saka medyo payat, saka hindi nakasama si Paco kasi marami siyang gagawin. Nag-promise siya sa akin na sa sunod ay sasama na siya." Sagot ko. "Kung hindi si Paco, sino yung lalaki?" Tanong pa ni Maddie. "Ewan ko, hindi ko alam Wala lang naman yon. Lahat naman tayo ay nananaginip ng mga tao na hindi natin kilala at never pa nating na-meet." Sambit ko. "Ako iba ko. Naniniwala ako na lahat ng dreams natin ay may meaning. Hindi ko nga lang alam ang meaning ng panaginip mo na yon." Ang sabi pa ni Andrea. "Huwag mo nang isipin kung ano ang meaning kasi walang meaning yon." Ang naiilang kong sabi. Tinawanan ako ni Andrea at Maddie. Alam kasi nila na hindi ako naniniwala sa mga ganong bagay. Wala rin naman kasi akong naramdaman ng kakaiba sa maghapon na yon. Masayang natapos ang aming first day ng dental mission. Marami pa rin ang hindi namin nabigyan ng serbisyo kaya naisipan namin na hatiin na lamang ang mga tao na maa-accommodate namin sa susunod na araw para yung hindi maa-accommodate ay sa susunod na araw na lamang. Sayang kasi yung effort nila sa paghihintay na matawag ang number nila tapos hindi naman pala namin sila matatawag. Gustuhin man namin na tapusin lahat ay hindi kaya ng energy naming lahat kasi nakakapagod din talaga, Papa Dudut. After namin mag-dinner ay tumambay muna kami sa labas ni na Andrea at Maddie para magkwentuhan. Hindi ko na sinubukan na tawagan sina Mama sa bahay dahil alam ko na hindi ko magagawa yon dahil sa mahinang signal. Nasabi ko sa mga friends ko na kapag matanda na ako ay gusto kong mag-retire sa isang lugar na tahimik at malayo sa civilization. Kung kaya ko nang malapit sa dagat ay mas gusto ko. "Girl, nakakatakot sa malapit sa dagat, no? Baka magka-tsunami?" Ang natatawang sabi ni Andrea. "Advance naman ang isip mo. Saka if ever na madeds ako dahil sa tsunami, okay lang. For sure matanda na ako ng time na yon. Marami na ako nagawa," ang sabi ko. "Pero maiba ko. Totoo nga pala yung sinabi mo na ang sarap sa feeling kapag nagde-thank you sa'yo yung mga natulungan natin. Kanina ko lang yun na-feel. Iba kasi yung binabayaran ka tapos nagpasalamat sila sa'yo." Tura naman ni Maddie. "Di mag-dental mission ka na lang forever tapos i-close mo na yung clinic mo." Biro pa ni Andrea. "Gaga, di wala na akong kinita nun." Ira pa ni Maddie. "Joke lang, girl. I got your point naman. Ganon din ang na-feel ko kanina. Kaya excited na ako para bukas hanggang sa matapos ang dental mission na ito. For sure ay masusundan pa ito." Ang sabi pa ni Andrea. Natuwa ako sa dalawa kong kaibigan, Papa Dudut. Kagaya ko kasi ay naging open na sila sa pagtulong at ibigay ang aming serbisyo sa mga taong walang kakayahan na magpunta sa dentista at magbayad. Naniniwala ako na sa mga susunod na dental mission ay sasama ulit sila sa akin. Bandang 10:00 ay niyaya ko na silang matulog, Papa Dudut, pero pinaunan nila ako.
Hindi pa kasi sila inaantok. Nauna na akong pumunta sa kwarto namin at humiga. Wala pa rin yung iba naming kasama kaya ako lamang ang mag-isa doon. Ang tanging ilaw na meron sa kwarto ay isang gasera na malapit sa bintana. Hindi na namin sinasarado yung bintana para maging malamig ang kwarto. Pagkahiga ko ay nakatulog kaagad ako dahil na rin sa pagod sa ginawa naming maghapon. Kailangan ko rin kasing matulog na para makapag-recharge ako dahil sasabak na naman kami sa dental mission sa susunod na araw. Nang gabing yon, napanaginipan ko ulit yung lalaki na parang anino papadudot. Ganon ulit ang ginagawa niya. Hinahaplos niya ako at hinahawakan sa iba't ibang parte ng aking katawan. Nakikiusap ako sa kanya na huwag niyang gawin yon pero tinatawanan lamang niya ako. Kinabukasan ng umaga ay napakalinaw pa rin sa akin ang panaginip na yon na para bang totoo siyang nangyari. Hindi ko na tuloy maiwasang isipin kung bakit sa dalawang magkasunod na gabi ay napanaginipan ko ang lalaking yon na hindi ko naman kilala. Pagkatapos naming mag-almusal ay nagpunta na kami ng dalawa kong kaibigan sa may likod ng bahay. Doon kasi kami naliligo. Merong balon doon tapos nakadamit na lang kami habang naliligo kasi mahirap na at baka may mga iskandalo kapag wala kaming suot. Joke lang, Papa Dudut. Habang naliligo kaming tatlo ay merong napansin si Maddie sa legs ko. Na paano yung nasa legs mo parang pasa, ang sabi ni Maddie. Tinitingnan ko ang itinuturo niya sa hita ko at nakita ko ang tinutukoy ni Maddie na mga pasa. May itim na marka doon at may itinuro rin si Andrea na parang pasa sa leeg ko. Hindi ko alam kung pasa ba ito o ano eh. Wala ang mga ito bago akong natulog kagabi. Naguguluhan kong sabi. Baka naman ang likod mong matulog. Pero parang imposible makakuha ka ng ganyang pasa dahil lang sa likod kang matulog. Parang may humampas sa'yo ng malakas. Para kang pinalo. Wika pa ni Andrea. Ewan ko, hindi ko rin alam eh. Hayaan nyo na at di naman siya masakit. Pagbabaliwala ko. Nawala na sa utak ko ang itim na marka sa katawan ko dahil naging busy na kami sa aming dental mission. Hindi na ganong karami ang mga tao dahil hinati na namin sila. Pero hindi pa rin nawala yung pagod pero yung pagod na sinasabi na sulit. Yung saka mo lang mararamdaman ang pagod kapag tapos mo na yung ginagawa mo. Maging ang iba naming kasama ay napansin ang parang pasa sa leeg ko. Nang sabihin ko sa kanila na hindi ko alam kung bakit ako merong ganon ay pabiro nilang sinabi na baka gusto kong magpatingin sa isang albularyo roon at baka maligno raw ang may gawa noon sa akin. Nasa bundok daw kami kaya marami raw ganong nilalang sa lugar nila. Naniniwala kayo sa maligno? Akala ko ba mga doktor kayo? Ang natatawa kong pabiro kong sabi. Bakit porket doktor ay hindi na pwedeng maniwala sa ganon? Sagot ng isa naming kasama na dentista. Ako kasi hindi naniniwala. Kung merong mga maligno o multo, sana ay nakakita na ako, ang sabi ko. Hihintay mo pa bang makakita ka? Bago ka maniwala? Biro ng isa sa mga kasama namin. Tinawanan ko na lamang sila at sinabi ko na babalik na ako sa ginagawa ko. Pero ang totoo ay hindi ko kayang makipagtalo sa ganong bagay. Para sa akin ay magsasayang lamang ako ng laway para makipagdebate sa isang bagay na hindi ko pinapaniwalaan. Kung gusto nilang maniwala ay go lang, nirerespeto ko ang paniniwala nila sa bagay o nilalang na hindi ko pinapaniwalaan, Papa Dudut. Kinagabihan ay medyo na paranoid na ako na baka mapanaginipan ko ulit yung lalaki. Kung pwede nga lang na hindi ako matulog ay hindi na ako matutulog. Pero hindi naman yun pwede kasi ako rin ang kawawa. Bago ako matulog ay nagdasal muna ako. Humingi ako ng proteksyon sa Diyos at sinabi ko sa kanya na sana ay huwag ko nang mapanaginipan yung lalaki na yon. Kasi medyo natatakot na rin ako. Parang gusto ko na tuloy maniwala na baka nga pangitain ang panaginip na yon. Ngunit kung pangitain yon ay ano naman ang gustong sabihin sa akin ang panaginip kong yon, Papa Dudut. Hindi ko kasi ma-analyze kung meron bang ibig sabihin ng aking panaginip tungkol sa lalaking yon. May masama bang mangyayari sa akin sa kamay ng isang lalaki o sa malapit sa akin?
Hindi ko talaga alam. At hindi nga ako nagkamali sa aking hinala na panaginipan ko ulit yung lalaki at ganun pa rin ang ginagawa niya sa akin. Kaya lang parang mas malala sa pagkakataon na yon. Dahil hindi lang basta pagkahawak sa akin ang ginawa niya, kundi nasa ibabaw ko na siya. Nakadagan siya sa akin habang hinahalikan ako sa labi at sa aking liig. Hindi na naman ako makagalaw sa panaginip ko na para bang may kumokontrol sa akin para hindi ako makalapag. At nagagawa ko lang ay ang makiusap sa lalaki na tumigil na siya habang umiiyak ako. Mabuti na lamang at nagawa kong magising mula sa panaginip na yon. Naramdaman ko ang paninikip ng aking dibdib at halos habol ko ang aking paghinga. Parang totoong may dumagan sa akin na tao. Ganon ang aking feeling nang magising ako, Papa Dudut. Madaling araw na yata nang magising ako at tulog na tulog ang lahat ng mga kasama ko sa kwarto. Nanunuyo ang lalamunan ko kaya lumabas ako ng kwarto at pumunta sa maliit na kusina para uminom ng tubig. Uhaw na uhaw talaga ako. Pagkatapos kong uminom ay bumalik na ako sa kwarto para mahiga ulit. Nakatingin na lang ako sa kawalan at natatakot na akong matulog kasi baka mapanaginipan ko ulit yung lalaki. Talagang nagbigay na siya ng takot sa akin, Papa Dudut. Hindi na ako nakabalik sa pagtulog. Maliwanag na sa labas ay gising pa rin ako. Bumangon na ako para magkape. Paglabas ko ay naabutan ko si Kapitan na nasa harapan ng altar at nagdarasal. Nung unang beses na dumating kami sa bahay niya ay ang altar ang una kong napansin. May picture kasing nakalagay doon. Picture ng isang dalaga na kamukha ni Kapitan. Kaya inassume kong anak niya ang babae na yon. Hindi na nga lang ako nagtanong nung una kasi nahihiya ako. Matapos na magdasal ni Kapitan ay nakita niya ako na pinapanood siya ay nahiya tuloy ako. Magandang umaga, Madam. Ang aga mo yatang magising ngayon. Magiliw na bati ni Kapitan. Magandang umaga din po. Anak niyo po yung babae sa picture? Tanong ko. Doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong sa kanya. Oo, namatay siya nung nakaraang taon lang. Tugon ni Kapitan. Sorry po. Malungkot kong sabi. Hindi ko akalain na magiging open si Kapitan sa akin tungkol sa namatay niyang anak. Siguro ay kailangan niya na makakausap tungkol sa bagay na yon. Siya mismo ang nagsabi sa akin kung ano ang ikinamatay ng anak niya. Nagpatiwakal ito. Para daw kasing nawala sa sarili niya ang anak niya dahil ayon dito ay merong lalaki na may gusto rito. Kapag daw natutulog ang anak ni Kapitan ay dinadalaw ito ng lalaking yon. Nung una ay sa panaginip lang hanggang sa pinagsamantalahan na nito ang anak ni Kapitan. At yun na raw ang naging dahilan para mawala sa katinoan ang anak niya. Hindi na raw kinaya ng anak niya kaya kinuha nito ang sariling buhay. Sobra akong nalungkot sa nalaman ko, Papa Dudut. Pero nagkaroon ako ng takot kasi parang kaparehas na nangyari sa anak ni Kapitan ang nangyayari sa akin. Meron ding lalaki na bumibisita sa panaginip ko at sa ginagawa niya sa akin ay para bang gusto niya akong pagsamantalahan. That moment ay unti-unti na akong naniwala na meron ngang nilalang na hindi natin alam kung ano ang pakay nila kung bakit sila nagpaparamdam. Maghapon tuloy akong wala sa sarili dahil sa mga nalaman ko, Papa Dudut. Hindi ko magawa ng maayos sa mga dapat kong gawin sa dental mission. Friend, pinagpapahinga ka ni Madam. Kanina ka pa daw wala sa sarili mo eh. Bulong ni Andrea sa akin. Hindi, okay lang ako. Kaya ko pa. Tanggi ko. Huwag kang in denial. Tingnan mo ang sarili mo sa salamin oh, ang putla mo. May nangyari ba? Usisa ni Andrea. Wala, hindi lang siguro ako nakakatulog ng maayos kagabi. Pagsisinungaling ko. Napilit ako ni Andrea na magpahinga na muna. Last din na namin yon sa barangay na yon at kaya na raw nila yon. Umupo muna ako sa isang sulok at nagpahinga. Hanggang sa sandaling yon ay natatakot pa rin ako. Paano kung hindi ako tigilan ng lalaki nagpapakita sa aking panaginip? Paano kung kagaya ng anak ni Kapitan ay ganun din ang mangyari sa akin? Gusto kong sabihin kina Andrea at Maddie ang mga nangyari sa akin pero naisip ko na pagtatawanan lamang nila ako kasi kilala nila ako na hindi naniniwala sa mga ganung bagay. Pero kanino naman ako hihingi ng tulong?
Alam ko na wala yon sa mga pinag-aralan ko at hindi ko yon kayang i-resolve ng ako lamang. Narealize ko rin na baka kapag umalis na kami sa bahay ni Kapitan ay hindi na ako gagambalain ng lalaking yon, Papa Dudut. Naisip ko kasi na nangyari lang ang mga yon simula nang doon kami nagstay sa bahay nila Kapitan. Kahit paano ay may relief akong nararamdaman kasi last day na namin yon sa barangay na yon at last night na rin namin sa bahay ni Kapitan. Inisip ko na kapag wala na kami roon ay matitigil na yung pagpapakita ng lalaki sa panaginip ko. Makakatakas na ako sa kanya finally. Dahil alam kong wala na ako sa sarili ko ng time na yon ay hindi na ako bumalik pa sa dental mission. Hindi kasi maganda na hindi ako okay tapos tutulong ako at baka magkamali pa ako. Itinuloy ko na ang pagpapahinga ko hanggang sa gumabi na. Kumain lamang ako ng hapunan at nagpahinga ng sandali sa labas ng bahay. After noon ay pumasok na ako sa kwarto at humiga. Nagdasal ulit ako at naniniwala ko na hindi hahayaan ng Diyos na may masamang mangyari sa akin sa huling gabi ko sa bahay ng Kapitan ng lugar na yon, Papa Dudut. Kaya lang ay parang kahit na anong dasal ang gawin ko ay hindi pa rin ako tinitigilan ng nilalang na yon. Nagpakita na naman siya sa panaginip ko pero sa pagkakataong yun ay mas malala na ang nangyari. Habang napapanaginipan ko na tila inaabuso ako ng lalaki at kung ano-ano ang ginagawa niya sa akin ay bigla akong nagising at nakapagtataka lang kahit gising na ako ay hindi ko magawang ibukas ang mga mata ko. Hindi rin ako makagalaw. Nag-sleep paralysis ako, Papa Dudut. Aware ako sa paligid ko at kahit nakapikit ako ay nakikita ko ang paligid ko. Nasa ibabaw ko pa rin yung lalaki at halos nakadikit na ang mukha niya sa aking mukha. Mabuti na lang at nagawa kong igalaw ang daliri ko sa kamay at doon ako nagising. Pero hindi pa pala tapos ang lahat dahil pagbukas ko ng mata ko ay nakita ko yung lalaki. Sobrang lapit ng mukha niya sa aking mukha at kitang-kita ko ang malaki niyang mga mata na sobrang pula. Hindi ko na napigilan ang sumigaw ng malakas na naging reason para magising ang mga kasama ko sa kwarto. Nawala na lang bigla yung lalaki nang hindi ko alam. Nilapitan kaagad ako ni Maddie at Andrea at tinanong kung ano ang nangyari. Hindi ko magawang makapagsalita kasi nanginginig ako sa sobrang takot. Nakatulala ako at panay ang iyak. Kumuha naman si Maddie ng tubig at pinainom ako. Nang makainom na ako ay sakalang ako medyo kumalma ng kaunti. May lalaki, kulay pulang mata niya. Akala ko ay panaginip lang pero nang magising ako ay nakita ko siya sa harapan ko. Nasa ibabaw ko siya. Takot na kwento ko sa mga kasama ko. Yung sinabi mo na napanaginipan mo dati? Tanong ni Andrea. Oo, hindi ko akalain na makikita ko siya kahit nagising na ako. Sambit ko. Tinabihan na ako nina Andrea at Maddie sa pagtulog pero hindi pa rin ako nakatulog. Hindi ko kayang matulog ng ganon na takot ako. Kinaumagahan ay umalis na kami ng bahay ni Kapitan at hindi ko na naikwento sa kanya ang nangyari sa akin. Dilipat na kami sa kabilang barangay at doon naman kami magsasagawa ng dental mission. Nang makarating kami sa kabilang barangay ay medyo masama na ang pakiramdam ko. Ayoko sanang sabihin yon sa mga kasama ko. Kasi alam ko na mag-aalala sila sa akin. Pero katawan ko na mismo ang sumuko. Nawala na ako ng malay. Pagkagising ko ay sobrang gaan ang ulo ko na parang wala yung laman. Sinabi sa akin ni Andrea na mas makakabuti sa akin kung bababa na ako at uuwi para makapagpahinga. Pumayag ako sa sinabi nila dahil ayoko nang pilitin na kaya ko pang ituloy ang dental mission. Ihahatid na lang daw ako ng 2 lokal sa pagbaba. Habang naglalakad na ako kasama ang 2 lalaki, may isang may edad na babae ang lumapit sa akin at meron siyang ibinigay sa akin na kwintas na may bilog na pendant na kung hindi ako nagkakamali ay gawa sa tanso. Kinilabutan ako sa mga sinabi ng babae sa akin. Ayon sa kanya ay may nakikita siyang itim na lalaki na nakasunod sa akin simula noong dumating ako sa lugar nila. Suotin ko raw ang kwintas para proteksyon ko laban sa lalaking yon at para hindi na ako nito magambala pa. Hindi ako naniniwala sa mga ganong bagay pero dahil sa takot at trauma na naranasan ko ay sinuot ko ang kwintas at naniwala ako sa sinabi ng babae.
Safe naman ako nakababa at tinawagan ko ang driver namin ng van para ihatid ako sa sakayan ng bus. Napansin ko na gumaan bigla ang pakiramdam ko nang makalayo na ako sa lugar na yon, Papa Dudut. Hindi ko na rin hinubad ang kwintas na ibinigay sa akin ng babaeng yon, lalo na kapag matutulog ako. Pakiramdam ko kasi ay safe ako kapag suot ko yon at parang effective naman ang kapangyarihan ng kwintas dahil simula noon ay hindi ko na napanaginipan ang lalaki na parang anino. Matagal ko ring suot palagi ang kwintas hanggang sa makapag-asawa na ako. Nagpakasal na kami noon ni Paco. Kahit na hindi ko nasuot ang kwintas sa pagtulog ko ngayon ay hindi na ako ginagambala ng lalaki sa panaginip ko. Papa Dudut, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil may isang tao na tumulong sa akin kahit na hindi niya ako kilala. Naniniwala talaga ako na marami pa ring tao dito sa mundo ang handang tumulong sa kapwa nila nang walang hinihinging kapalit. Dahil yung babaeng nagbigay sa akin ng kwintas ay hindi man lang siya humingi ng bayad sa akin. Kung alam lang niya na sobrang laki ng tulong na nagawa niya sa akin, Papa Dudut. Sincerely yours, Elena. Kahit kailan na namang uri ng pang-aabuso ay hindi po tama. Huwag nating hahayaan na may mga tao na abusuhin tayo sa kahit na anong paraan. Ipakita natin sa kanila na kaya nating lumaban at maging matapang. At kung sa tingin mo ay hindi mo ito kayang gawin ay maaari kang humingi ng tulong sa mga taong pinagkakatiwalaan mo o taong alam mong may kakayahan upang ikaw ay tulungan. Ang paghingi ng tulong sa iba ay hindi senyales na ikaw ay mahina. Ito'y isang indikasyon na ikaw ay tao lamang at hindi lahat ng bagay ay kaya mo ng ikaw lamang. Huwag na nating hintayin na lumala pa ang sitwasyon. Kung kaya na nating patayin ang apoy bago pa ito maging isang malaking sunog ay patayin na natin ito. Ngunit nakakalungkot isipin ang katotohanan na maraming tao ang walang mapaghihinga ng tulong kaya sinasarili na lamang nila ang kanilang problema at pang-aabuso na kanilang nararanasan. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Suportahan din po ninyo ang ibang mga VO talents ni Papa Dudut. Lalo na sa tuwing ako po ay may sakit o namamalat. Kailangan ko po ng reliever sa mga panahong yon. Ngayon po ay nakaka-recover pa lang tayo kaya kailangan ko po ng rest para mas gumanda pa ang pag-deliver natin ng mga kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.